Lactopapi ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan nindot. Taka, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapay na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dali na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Balitan. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunayan. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahapi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras sa Bantay Radio sa Tibok Pilipinas, alas 9:04 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan, maing adlaw, kumusta? Welcome sa lain na sab nga episode sa atong tulumanon Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Mao ni ang Thursday episode, Thursday edition sa atong tulumanon nga usa ka radio magazine program. Inyong mabati og makita pinagi sa Facebook live streaming nga pagsibya og ingon man madungog punta sa DYAJ sa FM station sa Sambuan, Southern Cebu. Pitsa 27 na sa buwan sa Agosto tuig 2026. Pila na lang kaadlaw matapos na sabning laing buwan. Buwan sa Agosto, musod na ta sa kanang gitawag og bear months. Mga buwan sa Setyembre, Oktubre, Nobyembre ug Disyembre. Katapos ang upat ka buwan o niya nahigayon na mga higala, mga kabantay, musugod na sa pakita si Jose Marichan ug mupabati na to sa iyang mga Christmas carols. Animaho ng Pasko kay musod ng buwan sa Setyembre. Before that, doon ay
State of the Province Address si Governor Pambari 4 gika report nga unya ni mahitabo sa Agosto 31. Ang Agosto 31 di ay katapusan nining buwan usa ka holiday, National Heroes Day. Mao ba ni ang gitawag nato sa Tagalog og Araw ng Kagitingan. Para sa atong mga nasudnong bayani nga atong hinumduman o gipasidunggan iyan ang adlaw, August 31st. Lagi, holiday na siya. Gumikan kay ato manggi sa ulog o sa ulugon o niya nang higayuna ang National Heroes Day. Unsa kay unod unya sa State of the Province Address ni Governor Pambari 4 sa atong lalawigan sa Sugbo. Kung kahinumduman si Gov Pambari 4 ni sugod pangatungdanan isip gobernador sa probinsya sa Sugbo ni adtong Hunyo 30 sa miaging tuig 2025. Sa ato pa sa Hunyo 30 nining tuiga, eksaktamente usa siya ka tuig apan wa dayon siya nagsopa. Pakapinan pag duha ka buwan. Katapusan sa Hunyo mo untay tangkod nga usa ka tuig, Hulyo sad apan iniining katapusan sa Agosto, matud pa doon na State of the Nation o State of the Province Address si Governor Pambari 4. Og posible iyang hisgutan ang iyahang mga na-accomplish sa kapin sa tuig niya nga paglingkod sa Kapitolyo isip maoy governor. Human siya nakadaog ni adtong eleksyon sa Mayo 2025. Ato nang pabuton, doon ay mga ni Daig nga maayo ang performance ni Governor Pambari 4 doon na sa daghang nanaway nga sa nagkalain-lain lang nga mga hinungdan nganong misaway sila og kinsa kaha ang mas daghan ang nakauyon ba sa iyahang liderato sa Kapitolyo o katubang nakasaway niya gumikan sa nagkalain-laing hinungdan. Ato nang dugangan paghisgot unya sa atong pagpadayon sa atong tulumanon newsline. Apan atangin ninyo lengthily o taas ning akong pag-discuss may tungod sa usa ka tragic, usa ka masulubon kaayo nga hitabo didto sa nasod sa Nepal diin dunay nahitabong dako kaayo nga landslide, nag-involve ni dako kaayo nga volume sa yuta. Ice kay naa may snow dito dili man pareha sa ato nga wa may snow din sa ato sa Pilipinas. Ako nang hisgutan karong taon-taon apan sa dili pa kini unang-unang hutong sa mga pahinumdom. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopapi. Sekreto sa mga champion. Lactopapi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopapi. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Newsline. Padayon sa itong tulumanon, doon na 16 minutos nga nilabay sa alas 9. Kuto pa sa alas 10 ang ato ang panag-uban din sa tulumanon, din sa atong programa Newsline. Sa masa ako nag-isaad ninyo ganiha, akong hisgutan ng ilabihan ka masulubon nga hitabo dito sa nasod sa Nepal. Diin dunay flash flood nga nahitabo kagahapong adlaw. Ang report nag-ingon nga local time sa Nepal alas 8:37. Ni ako ning research unsay diferensya sa atong time zone ug sa Nepal. Dili kayo dako kay naara man ni sa Asia gyapon. Ni ara magyapon ni sa Asian continent apan South Asia ang Nepal
kita ni ata sa Southeast Asia. Ug kun aron mahimutang ni sa klaro nga context, ma-illustrate nako ninyo mga higala, mga kabantay, unsa kalaya ang Nepal gikan sa Pilipinas. Ibanabana ni nga kung mag-draw kag straight line gikan sa Pilipinas hangtod sa Nepal, mga 4,000 ka kilometros. Naunsa man akalay ang 4,000 ka kilometros? Kanang Manila gikan sa Cebu. Kana maka picture out na mo, maka visualize na mo ha. Mag-draw ka og straight line from Cebu to Manila, 570 to 580 kilometers na. Sa to pa ang 4,000 kilometers murag pito ka pilo-pilo sa distansya gikan sa Cebu ngadto sa Manila. Mauna ang nasod sa Nepal di nahitabo ang makalilisa nga landslide kagahapon. Unya niresulta ngadto sa flash flood. As of press time kaganiha mga alas 7, ang naihap sa kapulisan o napalgan nila nga mga patayng lawas biktima sa mga flash flood, 157 ka tao. Apan doon na pa'y missing adulan sa 400. Ug ikabalakan nga kadtong na missing, mailain tawag na maluwas nga usaad to. Kaya kung magtanaw mo sa video, mga higala, na may video nga nakuha. Gikan ni sa Tibet CCTV. Nakakuha nining maong video, doon na pa'y lain nga mga naka-video. Apan atong ipakita nga pertig yung taasa sa tubig. Sigon sa mga report, niabot ni 82 meters. 82 ka metros ang gitason sa tubig. Sa ato pa og mugbo lang ang mga building lapawan o tingalig apil pagbanlas. Unsa nakaha ang mga tao, ang mga sakyanan. Ang nahitabo, unang gireport nga gumikan kay naglinog, doon ay 4.4 magnitude nga linog dito sa Nepal, ug mo hinungdan nga dako kaayong portion sa mga buki dito ang nidahili paingon sa ubos. Unya, kanagong Nepal, daghan kay na mga buki diha, ug naa gani diha ang highest peak sa tibuok kalibutan. Kanang nabantog na kaayo nga Mount Everest. Dili hinon gikan tingali sa Mount Everest ang maong na nahulpa nga yuta, apan daghan pa man nga mga tag 8,000 feet kapin nga mga bungtod. Ako nang hisgutan ron taod-taod. Unsa ning mga bungtura nga tag-as kaayo diha sa Nepal. Apan hain man gid mahimutang ning Nepal naa sa South Asia. Gipatung ani nining mosunod nga mga nasod. Gipatung ani sa India, nya dire sa pikas, China, specifically kanang gitawag og Tibet Autonomous Region. Kanang Tibet lain unta ng nasod apan naaron sa ubos sa pagkontrolar sa nasod sa China. Autonomous region lang na sila, medyo doon ay certain degree of independence, but gikontrolar gihapon na sa People's Republic of China. Sa ato pa ang address ana gyud is Tibet, China. Dito sa Tibet, dunay sapa dito mga higala, mga kabantay nga adto muagi lahos ngadto sa Nepal. Ug unya sa dihang midahili ang yuta, midahili nga dako kaayo nga volume sa bukid ang nidahili, nagsagol ang mga bato, mga yuta og ice. Nganong doon na may ice? Kaya na may snow dito sa Nepal. Dili man pareha din sa ato sa Pilipinas nga wa man tay snow riri. Dito doon ay mga glaciers, kana mga tubig na bagtok ni gahi na frozen. Nahimong ice, apan unstable kaayo na, gamayng uyog, mahugno na siya, budahili nga rin sa ubos. Mo nang kakita bitaw mo sa mga salida sa sini, mga kabantay, nga og adto dito sa bukid nga na naputo sa ice, unya pabuthan na diha, mga bungkag ang ice, unya mag-avalanche. Kanang kusog kaing pagdahili sa ice, paingon nga rin sa ubos. Ingon ni ana ang nahitabo
kagahapon sa buntag. 8:37 local Nepal time. Apan kadto mga 10:37 na to kay advance matag duha ka oras sa Pilipinas. Lahi ang atong time zone, lahi ang ilaha pero dili kaayo maglagyo. Dili ba pareha sa time zone sa Pilipinas ug sa Amerika nga 12 oras ang diferensya. Domingo na diri sa ato, Sabado pas gabi dito sa ila. Sa Nepal po pareha ra. Diferensya lag duha ka oras. So sa report nga mga 8:37 na hitabo dito sa Nepal, ang flash flood mga 10:37 na to dinhi sa ato. Daghan ang nadisgrasya. Why nagpaabot nga magbaha? Kay wa may uwan dito. Init man gani. Why uwan? Maayo ang panahon. Apan sa kalit lang, dunay flash flood. Tungod kay kadtong midahili nga mga yuta, bato og mga ice, nitabon to sa sapa. Unya kadtong natunaw nga ice, nahimong tubig, perting dako ag volume, pila ka libo kundi pila ka milyon bato ka litros nga mura og for a moment napundo to sila sa sapa nga natabunan sad sa mga bato ug uban pang mga debris. Apan tungod ni anang gitawag og hydrostatic pressure. Kanang pressure sa tubig bitaw naa sa dam, grabe man ang pressure ana nga riskilid aron mo gawas gid ang tubig. Tungod po na sa gravity ug tungod na sa gibug-aton o volume sa tubig nga naa sud sa usa ka enclosure sama sa usa ka dam. Doon na may murag artificial dam nga namugna didto sa sapa. Kaya ang sapa naalihan man pud og daghang mga bato. Motong for a moment mura to siya dam, murag lake, apan sa dihang nibigay paspas na kaing dahili sa tubig ngadto sa mga residential areas dito sa Nepal. Ug mao to nga ganihang buntag lagi mga 157 na naihap and maybe developing story pa man ni mga higala kay gagahapon pa man ni nahitabo. Kadtong 400 o dulan sa 400 ka tawo nga naglakip sa mga foreigner, dunay mga Amerikano, dunay mga British, dunay mga taga Malaysia, ug uban pa, kay daghan mang mga turista nga mga adtugod sa Nepal. Kana lang daang gustong musaka dito sa Mount Everest, gusto nga mag-adventure, ilang suwayan ang ilang kaugalingon pagsaka dito. Daghan kay na adto na manukad sa Kathmandu. Kanang Kathmandu mo na syudad nga capital city sa Nepal. So, niining tungura, posibleng ni Saka na sad ang death toll niining maong katalagman. Dugangan pa nin ako paghisgot karon taud-taud mga igala kay kuang ka ini. Tragic ka ining hitabua. Bisag layo-layo ra nis ato 4,000 kilometers away from the Philippines pero mubati ta sa gidangatan sa mga tao dito nga all of a sudden wa gyud sila mag-expect. All of a sudden mamatay na dahil sila sa flash flood bisag way bagyo, way uwan, tungod lang kay kalit kaayo ang pagdahili sa yuta. Nya gikoreksyonan to sa United States Geological Survey, USGS, kun dinhi pa na sa ato PhilVolks nga dili husto tong unang gikareport nga naglinog ug mo'y hinungdan nga nahugno ang bukid. Hinoon kadtong pagkahugno sa bukid nga dako kay volume nakauyog sa yuta ug mao toy gituuhan nila nga linog. Apan dili linog mo'y nakaingon kundi do na gyoy iyarang kaugalingon nga landslide, massive landslide sa bukid didto sa Nepal. Mupadayon ta human sa mga pahinumdum. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda,
taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit jud ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle kay nganong nigawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya nga naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal, and I just used lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na mo ingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matutally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side, wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid nga nagainom. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinutia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Newsline. Alas 9:31 na din sa atong tulumanon. Newsline o baning inyong alagad, inyong kabantay June Garillo. Sa pagkakaroon, humani atong landslide o flash flood dito sa Nepal. Ang mga gobyerno sa China, ingon man sa India, puro ni tabang. Kinangayo sa tabang ang Nepal. Niining katalagman nga ilang nahiaguman, niya
dunay mga nagpadayon nga mga search and rescue or search and retrieval operation sa mga tao nga nangawagtang. Malalim mo na nga kanang gitas-on nga 82 metros, mura man na og 20-story building, niabot og ingon na katas-a. Ang giladmon sa tubig nga ni kalitlag bulog dito sa ilang lugar. Mo na nga na-caught flat-footed. Wa gyud makabantay ang mga tao dito. Hopefully, doon na pa'y maluwas. Doon ay mga survivor. Nining giingong dulan 400 ka mga tao, kasagaran, mga langyaw. Dili taga Nepal kung dili taga lain-laing nasod. Akong balikon, taga Amerika, doon ay taga United Kingdom, doon ay taga Malaysia, nga nanuroy dito. Kay dugukon lagi mga turista ang Nepal. Unya, maayo ang panahon kagahapong adlaw, dihang kalit lang nga nibulog ang tubig nga perting kusuga. Katong giingon nga murag nahimo nga artificial dam gumikan sa landslide. Kanang dam, naman tay mga dam din, piligro man na kayo kung mo bigay na kanang mo kuan bitaw kanang mabuslot unya dili kontrolado ang pagpaaga sa tubig. Mao bitaw na nga kung musaka ang level sa mga dam, mga kabantay, mga higala, hinay-hinaya na nila og kanang kuan, hinay-hinaya na nilang paagas, naay mga tinugyanan nga mooy mo gradually, hinay-hinay nga pagpaagas, dili pod ingong kalit. Aron dili ma-overwhelm ang mga agiana ni ana, whether sapa ba or mga culverts kana mga drainage pipes. So, mauna ang nahitabo. Wa mainanay sa pag-abli kundi nabungka gid siya ug wa nay makapugong sa dako kayong volume, kapid-an, kalibo o baka niabot og minilyon ka litros nga tubig nga nibanlas didto sa ubos. Nga mo hinungdan nga dunay nangamatay nga 157 na naihap, but gikadlukan nga musaka pa ning death toll o gidaghanon sa mga nangamatay. Nganong daghan og mga turista dito tungod kay ang Nepal is home to 8,000ers. Unsa man ning mga kanang mga bukid nga niabot og 8,000 meters or labaw pa ba ni ana? Niya ako na isgutan ha. Nag-una dito, of course, ang highest peak, Mount Everest. 8,848 meters. The highest mountain on earth shared with China. Nepal, unya dunay kabahin ni anang maong dako ug taas nga bukid nga dian na pud sa teritoryo sa China. Muna, ang kinatasan, Mount Everest. Naapoy Mount Kanchenjunga, 8,586 meters. Third highest. Unya, Lhotse, 8,516 meters. Ang fourth highest nga nag-share gyapon ang base na ining mao nga bukid between Nepal and China. Og ang laing bukid dito nga taas kayo kining Mount Makalu, 8,485 meters. Sa ato pa og horizontal pa ni 8 kilometros kapin kay 1,000 meters is equal to 1 kilometer. Kunya kay 8,188 meters man eh. So 8 ka kilometros kapin ang gitas-on nining mao nga bukid. Ang Mount napaylain kining Mount Dolaguer o Dolagiri, 8,167 meters. Seventh highest located entirely in Nepal. Wa na siya gika-share ni ini naara ni sa nasod sa Nepal. Og ang lain pa mao ang Mount Manaslu, 8,163 meters. Mao ni ang ikawalo nga highest peak didto nga naara pud sa Nepal. Wa gi ka-share, wa gi ka ambitan nga lain nga lugar sa base
o kanang tiilan ining mao nga bukid niya. Ang 10th highest mao ang Mount Annapurna with 8,091 meters. Sa ato pa 8 kilometros gihapon kung higdaon pa na nimong bukira. Ang gitas-on gikan diri sa tiilan paingon ngadto sa Kinatumyan 8 ka kilometros. So perting taasan ni mga bukira. And you could just imagine kung unsay mahitabo kon na ay mag-landslide niya ng mao nga mga bukid. So motong nahitabo kagahapon, wa man tay laing mahimo kundi magampo lang ta. Nya unta napay mga survivor ug unya maka-recover pa ang mga taga Nepal ning ining katalagman nga ilang nahiaguman kagahapon. Lagi wa gyud sila mag-expect nga naay mahitabo nga ingon niadto kay kinsabay mag-expect og baha nga maayo kaayo ang panahon. Way uwan, way bagyo, apan dunay ni dahili nga bukid. Nagsagol ang mga bato, yuta ug ice. Ni agi sa kasapaan, ni agi sa kapatagan, puwerteng taas sa tubig, unya puwerteng kusugas bulog. Sumunay nahitabo kagahapon dito sa nasod sa Nepal, nga akong balikon, mga 4,000 ka kilometros gikan sa Pilipinas. Ni agyapon sa Asian continent, kay kining Asian continent perti mining dakua mo ni kinadak-an nga kontinente sa tibuok kalibutan ng Asia. Apan nabahin ni dunay Central Asia, dunay South Asia, kita sa Pilipinas uban sa laing mga nasod ni ata sa Southeast Asia. So, Asya ra gihapon ang Nepal, pero layo lang. Gani, magdiferensya nagduha ka oras ang atong takna, no? Samtang alas 8:37 pa dito kagahapon, alas 10:37 na na o alas 10:40 na na dinhi sa Pilipinas kagahapon adlaw nga nahitabo kining makalilisang og hilabihan ka pait nga katalagman nga ilang nahiaguman. Mupadayon ang atong tulumanon sa lain pang mga hilisgutan human ining pahinomdom. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactovet, mao ra gyud nay nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Enzumo Plus, organic ka pangpatay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga moy hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Inzumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Inzumo Plus! Inzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Inzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Inzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest o post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit, sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa Antica, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang Antica. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy,
bringing health into your home. Newsline. 47 minutos na, pasado alas 9, doon lang nahibiling 13 minutos sa dili pa matapos ang atong tulumanon. Taas-taas tong atong pagtuki kaganiha, may tungod sa kalamidad nga nahiaguman sa mga tao dito sa Nepal. Gumikan sa kalit nga landslide, gikan sa taas nga bukid, ug unya ni banos ang puwerteng kusuga nga volume sa tubig sa ilang flash flood. Daghang gipanlas nga mga tao bisag diha ra galakaw-lakaw, mga tao nga wa gyud magpaabot nga dunay ingon ni adtong katalagman nga mo-occur kung mahitabo kagahapon adlaw. Now, hisgotag baha dinhi sa ato dunay laing development aron nga mapanalipdan tingali ang katawhan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Gikan sa kalit-kalit nga mga pagbaha pero magbaha man lang ta dinhi sa atua og mag-uwan, no? Kanang dunay kusog nga bundak sa uwan, unya mapuno ng atong kasapaan, mubaha, unya mulunop diri sa atong mga nataran. Aron na kapungan, dunay gibuhat ang kagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Giyatagan nila og deadline kutob ni atong Agosto 21. Ang dili mo menos 65 ka mga land developers diri sa South District sa siyudad sa Sugbo. Pag pakita og mga kamatuoran nga nakakumply sila sa requirement. Kanang mga nagdevelop og mga subdivision dito sa ibabaw sa bukid. Doon na ba sila igo nga water detention facilities? Sa ato pa, nakabuhat ba sila water detention nga mga mini dam aron kapungan ang kusog sad nga pag-agas o kalit nga pag-agas sa tubig paingon din sa patag. Ug mamiligro ang mga tawo nga niya mamuyo diri apan sila dito sa ibabaw mo'y nakaingon gumikan kay ila hamang giupawan ang bukid kay ilang gibutangan og mga subdivision. Ang Cebu City Council, specifically the Committee on Infrastructure, nga ang chairperson mao si Konsehal JP Labella, niingon nga maay nang masusi ang maong mga land developers kana mga subdivision projects. Pero ilang special mention ang Monterasas. Kining Monterasas nga proyekto naani ibabaw sa 4 ka mga barangay dinhi sa siyudad sa Sugbo. Namely, Guadalupe, Sapangdako, Buhisan, og sa unsa paning usa kaning dapit nas Buhisan. Unya mga 200 hectares ni. 1 hectare is equivalent to 10,000 square meters. Sa so, papirting dakuan ni nga land development, unya, hinoon sa laing bahin kining Monterasas nga proyekto, usa lang ni sa 4. 4 tra sila nga naka-comply on time, nakasubmit sila sa gikinahanglang mga dokumento ngadto sa City Hall. 65 ka mga land developers ang gipasubmit ni ini, 4 try naka-submit, usa na ang Monterasas. Apan bisag nakasubmit pa, mo ituyo sa Committee on Infrastructure nga gipanguluhan ni Konsehal JP Labella nga susihon gyud kanang ilang gi-report sa mga papel tinuod ba na? O kung tinuod nga, for example, ang Monterasas niingon, imbis kinahanglan og 12 do nami 24 ka mga detention ponds. Ang kapasidad ni ini nga tubig mga 62,710.5 cubic meters. Twice na doble pa ang minimum unta nga gikinahanglan
sa giaprubahan nga drainage design nga 26,701 cubic meters lang. So, murag confident unta ang Monterrasas nga nganong inyo pa man ming imbestigaron, nganong ipasusi pa man ninyo sa inyong Technical Infrastructure Committee nga doble manggani ang gidaghanon sa cubic meter sa tubig nga ma-detain na mo diri sa among proyekto. Apan dili na mo issue lang, no? Doon na pailain. The council review, however, is not finding that Monterrasas flood control is inadequate. Wa mo ingon ang konseho nga, kuwang ng inyo ha. Pero ang komitiba, niingon nga gusto lang sila nga makita gyud sa Technical Infrastructure Committee, sa TIC, ma-evaluate ang gisubmit nilang mga papeles kon tinuod bagyong makatubag ni o dili na ba piligrong mabahaan ang mga tao nga di sa ubos gumikan niining ilang subdivision project. Unsa may gi-report sa Monterrasas? As of June 2026, sa progress report nila on flood mitigation efforts, matod pa sa developer nga ang approved drainage design kinahanglan 14 ka catchment areas og nag-require nga makapugong sila sa dili mo menos 26,701 ka metros kubiko sa tubig. 26,701 cubic meters. Mingon ang Monterrasas, dili kay 26,000 ra nang amuang mapugngan. Abot gani nig 62, more than double sa inyuhang minimum nga gikinahanglan. Detention ponds temporarily store stormwater and release it at a controlled rate. Hinay-hinayan. Hinay-hinayag paagas. Dili kaliton. Helping manage runoff, kanang kalit nga bulog, before it reaches the lower lying areas and drainage channels. Monterrasas property reported that 6 additional ponds had become operational, increasing the total from 18 to 24. 18 round tong ilang detention ponds, gipunan pa nila nahimo ng 24. Mao na nga puwerte ng daghana sa tubig nga ilang mapugnan. Apan kining report sa Monterrasas, dili po natuuhan lang, dawaton lang hook, line, and sinker sa mga opisyal sa syudad. Matod pa nga kinahanglang tan-awon sad kon pananglitan, tinuod nga makapugong ni sila sa ingon ining gidaghanon in terms of cubic meter sa tubig. Kanang inig pahibos na nila sa tubig, anam-anam. Igo baka ang mga imburnal? Dili baka ma-overwhelmed? Di baka ni mangawas sa mga imburnal o sa atong kasapaan? Muna'y usa sa gusto nga masiguro sa mga opisyal, ilabi na sa mga sakop sa Committee on Infrastructure lagi, nga gipanguluhan ni Konsehal JP Labella. So, tingali ang Monterrasas maingon nga nganong single out man gud mi kay kamo sa kinadak-an. Kamoy kinadak-an nga developer diha, kamoy kinadak-an og project malalim mo ng 200 hectares. 200 hectares ang ilahang development unya. Wa pa gani na mahuman. Ang dias Guadalupe nanay mga namuyo diha sa ilang subdivision, ibabaw sa Guadalupe, ibabaw tingali sa Pangdako. Pero diris buhisan og sa uban pang mga lugar nagsige pang trabaho. Og controversial po ning Monterrasas, mga higala, mga kabantay, kay gani, nagatubang nagkiha, anti-graft, o kanang conflict of interest, si Cebu City Mayor Nestor Archival. Gikiha siya sa conflict of interest, o gipasangin lang nga mo na hinungdan nga dili siya mu issue og cease and desist order batok sa Monterrasas kay doon na sila unit dito. Sa to panaa sila property dito sa Monterrasas subdivision, ang pasangil mauna.
Wa pa ganito mo comment si Mayor Nestor Archival. Tinuod ba ang kunon ba niya o yabaning panghimakakon nga doon na siya conflict of interest ug mauna nga nagatubang siya Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga pasangil. Mao ni usa sa samot ka kontrobersyal nining Monterrasas. Apan ang konseho ron sa siyudad sa Sugbo, pinagi nining Committee on Infrastructure, gusto nga mo susi sa Monterrasas, tinuod ba ning ilang gi-report on paper? Kay kuan man ni sila, kanang diligent man ni ang Monterrasas nga mo padangat og mga report may tungod sa ilang project dito sa City Hall. Apan dili mo kumpiyansa ang Committee on Infrastructure, ilag yung susihon. Tinuod ba nang gisultis Monterrasas diha sa ilang report? O kung tinuod man, tinuod ba nga epektibo na ni pagpugo nga dunay runoff o kusog nga bulog sa tubig gikan diha sa ilahang subdivision sa ibabaw paingon diri sa ubos. Dili na mabahaan sa tubig, lapok, ug uban pa nga mga tagak gikan sa ibabaw kung dunay kusog nga bunok sa uwan. So muna ang latest. Wa man sad mosulti ang Committee on Infrastructure unsay buhato nila. Sa 65 man ni ka mga land developers, upat ra may nakakumply nga mopadangat nilang report. Ang deadline ni adtorang Agosto 21 katong holiday. Upat ray nakakumply. In fairness, ang Monterrasas usa sa upat nga nakakumply. So ato ning bantayan, magpaniid ta mahitungod sa latest nga mga updates, mga developments niini dinhi sa atong Tulumanon Newsline. Og dinhi ato ning tapuson ang atong programa, ang atong Thursday edition o Thursday episode sa atong programa Newsline. Sa ngaan sa atong mga sponsors, ang Lacto Puffy o ang ASI Laboratories. Sa akong mga partner sa engineering department, sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay o si Sunny Boy Sanchez. Sa ngaan usab ni Alan Rosite sa DYAJ Sambuan. Ako si Jun Carillo, hangtod sa sunod di gayon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.